So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, as usual, trending na naman po ngayon itong si Sarang Baliw. Kasi po ang sabi niya na bobo daw po yung administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos kasi hindi daw po siya naintindihan. Alam niyo mga kababayan, yung ganyang klaseng mga statement, no? Statement po yan ng entitled, bratinela at spoiled brat. Well, wala namang bago dito pero ang point natin dito, hindi na po kayang itago ni Sara Duterte yung totoong siya na may saltik po talaga yung ulo niya. So ito pakita ko sa inyo, no? So ito balita ito from ABS-CBN. So sabi dito, Sara Duterte on her overseas trips, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Kasi alam naman po natin mga kababayan no, na si Sara Duterte po pumunta po ng 4 na bansa sa loob po ng less than 1 month. Kaya ngayon nasisita nga si Sara na bakit labas siya ng labas ng bansa pero wala naman tayong nakukuhang benefits sa mga paglabas niya nga po o pagpunta niya sa ibang bansa. So ang sabi niya pa dito, no, continue lang natin sabi niya pa dito, Duterte gave the statement in response to criticisms of her frequent personal trips as the second in command has traveled overseas at 5 times pala. At least 5 times in the half of 2025. So sabi niya dito, no, kapag personal trip, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan, holiday o pamamasyal yan, she said. Okay, walang ginagamit na pera ng gobyerno sa lakad ko na to, pero nagtatrabaho pa rin ako sa official, ginagamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na yon, sabi nga ni Sara. Alam niyo mga kababayan, ganito po yan, no? Kapag hindi ka po naintindihan ng tao, hindi ibig sabihin nun na bobo po yung hindi nakakaintindi sa'yo. Hindi po palaging ganon. Parang ganito, di ba? For example, teacher. Pag yung teacher turo ng turo, pero hindi po naintindihan ng mga estudyante, hindi po ibig sabihin nun na yung mga estudyante bobo. Baka bobo ka lang mag-explain kaya hindi ka naintindihan. 'Di ba? Kasi ang point dito mga kababayan, no, hindi po lahat ng tao mag-a-adjust sa'yo, Sara, buha ka ng ina ka talaga. Ayan po, sobra ka kasing spoiled brat, no, na pakiramdam mo, kailangan kang intindihin palagi. In the first place, mga kababayan, ano ba yung sinabi ni Sara? Kasi tingnan nyo to ito yung statement ni Sara Bago siya umalis papuntang Australia. Sabi ni Sara dito, no, Vice President Sara Duterte is currently on the personal trip to Australia and will be attending the Free Duterte Now rally scheduled for June 22, 2025 in Melbourne. Thank you. Ngayon, may nakalagay ba dito na magtatrabaho ka? Pagpunta mo ng Australia, no, for the sake of the argument? Bobo ka pala Tanga ka talaga Di ba? Ang nakalagay dyan sa statement mo, syempre, ayan na pagbabasihan namin. Ang nakalagay dyan, personal trip. So, syempre, bakit hindi namin dyan, no? Nagumagala ka lang, hindi kami bobo. Bobo ka mag-explain. Parang ito, tinan nyo to ito yung sinabi ni Sara Tinan nyo para makuha natin yung pinupunto natin, no? Tinan nyo to. Kasi nakakainis yung kabobohan nito bobo po talaga Ilan na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. I'd likely lean doon sa latter kasi sa lahat ng mga desisyon nila lately. Tinan nyo, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo, no? Bobo ka na nga, confident ka pa. Alam niyo yung pagiging bobo at pagiging tanga ni Sara, nakakatawa po yan. Kasi at least meron tayong pinagkatawanan. Pero nakakainis, bobo na nga siya, confident pa siya. Continue natin, sige. Ay, alam mo, sa totoo lang talaga, nahihiya ako as a Filipino ba, na nanonood yung ibang bansa sa atin and ganito yung estado ng, this is the state of the nation. Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal. Bobo! Bobo! Tanga! Tingnan nyo ang bobo niya mag-explain. Paikot-ikot po siya. Hindi daw porket na personal yan, hindi daw siya nagbabakasyon kasi hindi daw holiday. Ano yun? Alam niyo mga kababayan kasi,
Ang dami mong sinabi ngayon, pero syempre, pagbabasehan po natin dito, yung statement mo nung una. Ito yun eh. Oh. Ito yung sinabi mo nung una eh. May nakalagay ba dyan na personal trip pero magtatrabaho ka? Wala. Kung ano nilagay mo dyan, ayun ang paniniwalaan namin. Ngayon, dahil sa nagigipit ka, sasabihin mo, hindi naman porket na yan lang nakalagay, hindi na ako magtatrabaho. Sige, for the sake of the argument, ganun na nga. Ang tanong ngayon natin dito, anong ginawa mo sa Australia? Anong trabaho na function ng Office of the Vice President ang ginawa mo sa Australia? Na magkakaroon po ng benefits sa taong bayan. Sige nga. Eh, mas nakakahiya ka pa nga eh. Ano bang ginawa mo doon? Nagkalat ka lang. Nagsalita ka pa about ICC, pero ano ba, hindi mo ba alam na member ng ICC yung Australia? Na tinuturuan mo pa sila? Di ba sabi ni Sara Duterte doon sa, sa speech niya doon sa nakatangan sa Australia, na ang ICC ay wala na pong jurisdiction sa Pilipinas, bla bla bla. So, tulungan niyo po ang presidente natin, no? Dito po sa Australia, ganun siya doon. Nakakahiya ka. Kasi mga babayan po, alam po ng Australia ang pinasok nila, diyan nga po sa sa The Hague. Diyan nga po sa Rome Statute. Yung sabihin mo na walang jurisdiction po ang ICC sa Pilipinas, noong panahon nga po ni Digong, nakakahiya ka. Ikaw ang nakakahiya. So in the first place, ibig sabihin, mali pala yung pag-aaresto kay Digong kasi nga po, wala ng jurisdiction, sabi mo. Eh, miyembro yung Australia ng ICC. So, pinapalabas mo ba dito na tanga-tanga rin yung Australia na naniniwala sa ICC kasi miyembro sila? Mas nakakahiya ka mas nakakahiya to si Sara. Ang kapal ng mukha na sabihin na bobo yung gobyerno pero in the first place, siya po yung bobo. Tingnan mo naman dito. Oh. Hindi na namin problema kung ito yung pakaintindi namin kasi ito yung sinabi mo. Ang sabi mo, personal trip, a-attend ka sa Free Duterte Now rally. So, ibig sabihin ito, personal trip mo to. Wala ka nilagay dito na ikaw ay magtatrabaho. O ngayon, ang problema kami. Hindi namin maintindihan. Itanga ka pala eh. Ang problema, ikaw. Bobo, men. Sobrang bobo nito. Continue nga natin. Sige, continue. Sige. Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Yun yung ibig sabihin ng personal. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Wala dong pera ginamit, pera ng gobyerno, pero nagtrabaho ka as official. So, contradicting, bobo talaga nito. Bobo. Pero nagtatrabaho pa rin ako. So, ano yung ginawa mo doon? Ang tanong nga dito, anong ginawa mong trabaho sa Australia bukod sa nanira ka lang at nagkalat ka ng katangahan? Visit. Sa official, ginamit namin ang pera ng gobyerno para sa lakad na ito, para sa trabaho namin sa Office of the Vice President. Yun. Hindi ibig sabihin na personal ay namamasyal. Bobo talaga nito, men. So ngayon mga kababayan, syempre nga po, no? Well, kasi ito yung point eh. Okay. Ako po vlogger po ako, di ba? Sa abot ng aking makakaya, pinipilit ko po na maintindihan ng mga nanonood sa akin yung sinasabi ko. Kasi kapag hindi po naintindihan ng mga viewer po natin yung sinasabi ko, ang may problema nun ako, hindi yung mga viewer ko. Tama, di ba? For example, explain dito. Tapos iba'y pakaintindi ninyo at majority sa inyo iba'y pakaintindi. Ang may problema nun ako. Kasi yung explanation ko hindi maganda. So sino dapat mag-adjust? Ako o yung viewer ko? Ganun din po sa Vice Presidente. 'Di ba? Nagtatrabaho ka para sa taong bayan. Kung hindi ka naintindihan ng mga tao, ikaw mag-adjust. Hindi yung tao mag-a-adjust sa'yo. Kasi nga po, pag ganyan po, na ang pakiramdam mo, lahat ng tao dapat mag-adjust sa'yo, ang may problema dito, ikaw. Kasi nga, Bartinela ka. Feeling entitled ka kasi nga spoiled brat ka. Sobrang basic nito, Sara. Diba? Ano to eh? Lesson in life to na sobrang simple eh. So by the way, mga kababayan, ayan po yung pinaka-simple explanation dito. Pero kapag usapan po natin yung usaping ethical, no, sobrang unethical po talaga na ginawa ni Sara. Kasi nga po, ngayon nga po, nasisita ngayon si Sara dito nga po sa ginawa niya. So, ito no.
Oh, mind your words, VP Lawmaker School Sara Duterte about decorum. So decorum yung proper manner po, no, sa pagbibigay nga po ng press conference, no. Actually, no, si Sara lang ang gumagawa nito. Na na public officials nagrarant, no, na nag-ad hominem. Siya lang eh. 'Di ba? Si kasi si Yusek Claire, sumasagot lang po 'yan. And then, syempre, yung pagsagot nga po ni Attorney Claire, yung pag-debunk niya nga po, binabalik niya lang din po yung ginagawa ng mga Duterte. Ganun eh. Mas masakit po talaga pag counter-puncher eh. Pero si Sara po kasi, wala siyang ma-counter-punch kasi nga po, di ba, siya eh, bobo siya sa wordings eh. Bobo siya sa public speaking eh. Oh. Sabi dito, no, decorum after bobo remarks. So sabi dito, okay, each leader same goes with house member, each position, basta leader ka ng isang bansa, there's a certain decorum that you should follow. Sabi nga po ito ni Congressman Dionisio. I believe respect begets respects. Wala namang mararating yung mga name calling o pagtatapon natin ng di magandang salita sa kapwa natin. Totoo naman yan eh. Diba? Bilang sa public servant yon, ganun po yon. Dionisio stressed that public officials should set an example for public. Being an objective leader is what we need. Name calling and other bad words na ginagawa, I don't think it's really called for. O, di ba? Buti pa nga si PBBM, mga kababayan. Tinan nyo to sabi pa dito. Sa dinami-dami na tinatapon na putik sa kanya, kay PBBM nga, no, this is my own opinion. He maintains, di ba so si PBBM yan, he maintains that decorum of being a good leader, setting example to the youth, and the generations coming ng ating bansa na talagang nagbibigay siya ng respeto. Alam niyo mga kababayan to ito yung magandang example dito eh. Si Gadon. Diba si Attorney Larry Gadon, diba? Nung si Attorney Larry Gadon nga po, no, malakas magmura yan, malakas manlait yan. Pero nung siya po ay na-appoint po ni PBBM no, bilang secretary nga po ng poverty alleviation, nagbago si Gadon. Kasi alam niya na siya na po ay parte ng gobyerno. Ganun po yun. Diba? Si Sara po wala eh. Boba po talaga to eh, no? So ngayon, syempre, sumagot po dito si Attorney Claire. So pakinggan natin yung sagot ng Attorney Claire, Sige, pakinggan natin to. Sumagot ang Vice Presidente, napaka-emosyonal. Wait, ito, yan. Napaka-emosyonal, okay. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente, napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. At hindi natin kino-question. Ang sabi po natin noong nakaraan ay it's her choice. Kung dyan po siya abala sa kanyang private or personal trips with her family. Pero hindi po niya kasi ibinunyag nagagawa siya di umano ng official functions. Magiging magkaiba po yun kung ang sinabi niya po, kahit po sa inyo, sa media, na personal trip, pero meron po pala siyang gagawing official functions. Kasi magkakaroon po dito ng ethical and accountability concerns. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya nagtatrabaho, bilang Vice Presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Correct. Ayan sinasabi ko kanina eh. Mas lalo po siyang sumabit din sa sinabi niya na ang pinunta niya po sa Australia ay isang function ng Vice Presidente. So anong ginawa niya doon? 'Di ba? Anong ginawa niya doon alam niyo mas maganda pa nga sinabi na lang ni Sara na pumunta ako doon. Nakipag-usap ako sa mga Filipino community. Total, wala naman, di ba? Pa na lang na ganun eh. Pero yung sinabi ni Sara na siya po ay pumunta sa Australia dahil meron daw siya official function doon. So ano yung ginawa mo doon? Di ba? Ayun ang sinasabi ng Attorney Claire. Alam nyo, no, ito yung kaibahan eh. Si Attorney Claire pag sumagot, di ba? Logical. Nakakainis sa mga DDS pero logical ito. Hindi ito paninira. Si Sara, di ba? Papatayin kita, nakakuha na ako ng hitman. O di ba, bobo yung administrasyon. So ano nakuha nyo doon? Wala. Pure ad hominem at saka pure na panlalait lang. Ano?
ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. O, correct. O, di ba? So, sagutin mo yun, Sarah. O, yan ang sabi ko sa inyo, no? Pag si Claire po sumagot, counter-puncher yan, Di ba? So, pag ganyan kasi mga banat kasi ni Claire, nahirapan po talaga yung mga DDS na sumagot. Kaya nangyayari, nag-ad hominem na lang po sila. Ugaling talunan po yung ganon. Di ba? So, kayo mga babae, so kayo po, ano po masabi nyo nga po dito sa katarantado na naman pong ginawa ni Sarah. Bumudo po yung gobyerno, no? Puta. So, yun, nasa pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, yan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung di makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.